Kung ang mensahe na ito, kung ang lesson na pag-aaral natin ngayong umaga, ngayong tanghali, ay hindi para sa iyo, purihin ang Panginoon, na may passion ka, na may devotion ka para sa Diyos, para sa Kanyang kapurihan, na nagbo-burn ang iyong puso para papurihan siya, na hindi nagmamayaw, hindi nag-fade, gradually fading ang iyong passion o devotion sa Panginoon. Hayaan mo magpatuloy ang pagbo-burn na yan, pagniningas ng iyong pananampalataya, at tulungan mong ibang mananampalataya na mas mahalin pa ang Diyos. Kung hindi sa iyo applicable ang mensahe ni Kristo dito sa unang 7 verses ng chapter 2 ng Revelation. Pero we need to be careful. Kailangan tayo mag-ingat. Baka tayo ay nagiging self-righteous, conceited, deceive, na akala natin tayo ay perfecto na, banal na wala na tayong room for improvement, wala na tayong room for spiritual improvement, na compared to other Christians, other believers, hindi natin kailangan ng koreksyon, hindi ko kailangan ng reproof, hindi ko kailangan ng instructions or counsel or advice para maging Christ-like. Yung righteousness, yung pamumuhay ko, na pinoprovide ng salita ng Panginoon, yung correction, reproof, instructions na ito, na ginagamit ng Banal na Espiritu para tulungan tayo to grow in grace. Ingat tayo na maging self-righteous. So tingin natin sa ating sarili, perfecto na, hindi ko na kailangan ang salita ng Panginoon para i-correct ako, i-improve ako, hindi ko na kailangan yan. Medyo mag-ingat tayo sa ganong klaseng attitude or mindset. Ang preaching or sermon time ngayon ay oras kung saan ang ating good shepherd, great shepherd, ay nakikipag-meet sa atin bilang simbahan at nakikipag-usap sa atin through His written word. Kung iba po ang ating mindset, iba ang ating konsepto ng church service, ng preaching, na hindi tayo binibisita ni Kristo dito, wala si Kristo dito, hindi siya nagsasalita, tigil na po natin to. Or you have no reason to be here. Or mali ang rason kung bakit ka narito. Hindi ko naman sinasabi na evil na yung rason dahil in-invite ako, dahil yung mga nanay-tatay ko kasi Kristiyano, Baptist member ng simbahan ito, kaya nandito ako nagsisimba, wala akong choice kundi sumunod sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na evil or masama yan. Pero wag lang manatili sa ganyang rason. Kasi nakakahiya, pag absent ako ngayon, i-invite ko, kulitin na naman ako next week para umaten, hahanapin na naman ako or kakamustahin na naman ako. In any other reason. Si Kristo ay nangungusap sa in every preaching na faithful sa salita ng Panginoon, pinapaliwanag, binabasa ang salita ng Panginoon, pinapaliwanag faithfully, ng tama, ng honest, ng transparent, ng naaayon sa kung ano yung mensahe ni Kristo, mensahe ng mga apostles, mensahe ng writer. Si Kristo ay nakikipag-usap, kinakausap tayo, ina-address tayo. Ito ay mas mahalaga pa sa State of the Nation address ng presidente every year, ng lahat ng mga may posisyon, kayamanan, mga delegates ay pupunta para makinig sa State of the Nation address ng presidente
yung weekly po natin na preaching, mas mahalaga pa doon. 1,000,000, billion, trillion times. Sa verse 1, sabi niya, to the angel, kaya ito mahalaga. Kaya hindi tayo nagsasayang ng oras sa pakikinig. Kaya dapat lahat ng effort natin, resources natin, ilalaan natin sa Sunday services. Diba? Kung titignan natin yung report ng COA, magkano yung ginagastos sa State of the Nation address ng presidente para sa kanyang pangungusap, sa kanyang message, magkano yung ginagastos ng kaban ng Pilipinas. Kung may sumisweldo po rito, bumibili sa grocery, meron tayo dong contribution sa kaban na yon. Magkano yung tax natin nung nakaraang sweldo. Lahat pupunta din sa kaban na yun. Tapos ginagamit doon sa State of the Nation address at kung saan-saan pang services or activities ng gobyerno. Security, lahat na. Pinaghahanda, di ba may narinig kayong helicopter? Kasi yung resources nilalaan nila for that very important message. So kung mahalaga yung mensahe, yung bawat parte ng ating Sunday services na magsisimula sa Monday hanggang Sunday preparation, bakit hindi tayo naglalaan ng ganong resources, preparation para sa Sunday na ito? Kasi ibig sabihin, sana mali ang aking evaluation, mas mahalaga talaga yung State of the Nation address ng presidente kaysa sa Sunday service. Hindi ko alam bakit ako nanginginig. Baka mali ang aking sinasabi.